ang isa sa mga eksplosibong knockout puncher na nagmula sa ating bansa, Mark Magnifico Magsayo. Nakilala sa estilong Pinoy na kinagigiliwan ng marami. Yung tipong isang suntok, ospital agad ang aabutin. And the body shot from Magsayo again. Magsayo wanting to prove that he has the power and he has the speed. Batang nagbebenta ng sorbetes dati sa mga kalye-kalye, abay ngayon nasa USA na. Sumasabak sa harap ng libo-libong crowd. Nariyan pa rin ang kanyang gutom at apoy para muling maging kampiyon. Kahit inalat man sa kanyang 2 previous title fights kontra sa dalawang Mexican, ay hindi maitatangking salpukan ang hatid niya. Ito yung klase ng boksingerong kailangang diskartehan ng maigi dahil isang pagkakamali lang abay pwede kang patulugin agad. In trouble. Uppercut! Good uppercut! What an uppercut! Simula nang iwanan niya ang featherweight division, ay mas lumutang ang natural na lakas at galing. Kaya excited ang karamihan kung ano ang magiging performance niya kontra sa mga world champion dyan. Pero bago nakarating si Magsayo sa posisyon kung nasan man siya ngayon, ay pinaghirapan niya munang akyatin. What's it gonna take from you to become, like Donaire and Pacquiao, not just a champion, but become one of the Filipino greats? What's that gonna take from you, Mark? I'm gonna put my name in the history of the Philippines. Iba't ibang klaseng boksingero ang hinarap nito. May mga hambog na dumayo, may mga slick at counter-puncher, at merong ring matitibay na handang makipagsabayan sa harap niya na para bang walang respeto sa lakas ng Pinoy. Kaya ating balikan ang mga devastating at gruesome knockout ni Magsayo sa kanyang buong karera. Brutality. Alin kaya sa mga nakalista dito ang pinakabrutal? Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. It's a linger shot. Look at this combination. 5-punch action from Magsayo. Not taking a lot of... Down he goes! What a shot! This fight is over! That's it. Wow! Ang pangpito sa ating listahan ay ang first time na pagsabak ni Mark sa ibang bansa. Sa California, USA pa. 11 wins at 9 knockouts pa lang siya dito. Kaya maraming OFW ang nag-aabang sa kanya para manood. Sa unang round pa lang ay ramdam ng Mexicano ang lakas ng Pinoy. No, kasi hindi natin alam kasi yung mga Mexicano mabagal, they're slow starters. Oh, solid. Oh, very good. Yung si Suarez, parang hindi siya... Isang fake right, sabay body shot gamit ang kaliwa na tumama sa ribs ng kalaban. Na-corner sa lubid kaya nakatikim ng malulutong na suntok. Sa sobrang tuwa ay napabackflip sa harap ng mga taga-subaybay. Take note na may 12 winning streak ang kalaban bago nagapi sa kamay ng ating kababayan. Ang susunod sa ating listahan ay noong dumayo ang isang Nicaraguan sa Cebu. Abay may pa-alias-alias na El General pa itong kababayan ni Chocolatito Gonzales. Dedepensahan ni Mark ang kanyang WBO International title at jam-pack ang arena. Sa umpisa pa lang ay nagkakapaan at kalmado ang dalawa. Nang kumonekta ang isang pull counter ni kabayan, ay agarang sinundan ng iilang malulutong na kombinasyon. Tingnan mo muna kung ano ibubuga na yung... Bagsak ang Latino at gulat na gulat ito habang hirap makatayo. Ilang segundo pa lang pagkatapos makatayo ay bumagsak ulit dahil hindi niya kayang in-neutralize ang gigil ng Pinoy. Pati si Diaz, si El General, napasaludo. Oh boy! Mark Magsayo is a tremendous... Second knockdown in 3. I did say that Diaz is a slow starter, but this is very slow. Sa pangatlong pagkakataon ay bagsak na naman sa isang solid na left hook sa muka. Agarang itinigil dahil one-sided at kanyang na-realize na hindi niya kaya itong pinasok niya. Lupaypay sa sahig ang kawawang boksingero habang nagpakitang gila si Magsayo sa harap ng mga fans. Alam niyo ba na dating lumaban si Magsayo sa Singapore alias Eric the Destroyer ang kailangang baklasin para magpakitang gilas sa bago niyang promoter pagkatapos kumalas sa Ala Promotions.
Umpisa pa lang ay parang tensyonado ang katunggali pagkatapos makatikim ng iilang hataw. Hindi makaporma at tuwing nako-corner ay talagang kakain ng mga solid na patama. This combination's lovely, Mark Magsayo early, and you get the feeling he's warming up here for what could be knockout number 14 from 19 wins. Quite the right uppercut there, Eric the Destroyer. I can see in his face that this is going to be one of the best, if not the best fighter he's been in with so far. Mga bomba sa katawan na may konting kiliti at malamang kumukuryente sa tagiliran. Oh, big to the body again. He's mixed it up brilliantly, Mark Magsayo. He's got 20 seconds left to last out in this third round. Habang ang mga suntok ng kalaban ay parang komang, walang kadating-dating. Mula round 1 hanggang round 3 ay survival mode lang ang tangi niyang ginawa. At sa 4th round ay dito na siya tumiklop sa body shots ng Pinoy. Oh, that was lovely. 4 punches on the spin. Now gets him in the corner and he goes down this time. And that could be all she wrote. I think about a bit of body shot that was a telling blow. Is Eric Destroyer going to get up? I don't think he is. It's up to 8. This is going to be KO number 14 for Mark Magsayo. At kita sa kanyang ekspresyon ang pinsala. Sabay backflip ang ating kababayan bilang pagbibigay pugay sa panalong nalasap. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang second fight ni Magsayo sa Amerika. Bordado sa katawan kaya inakala ng ilan na matibay ito. May solid record na 21 wins at 3 losses lamang. Kasagsagan pa rin ito ng pandemya at ito'y pangpagpagkalawang ni Magsayo para sa hinahangad niyang big fights. Salpukan ng dalawang heavy hitters, paunahan na lang kung sino ang tatama ng malinis. Things starting to open up now. Magsayo getting a little impatient. Medyo steady lang at ginamit ni Magsayo ang unang round para pag-aralan ng katunggali. He said he studied Mark Magsayo. He knows his weaknesses and he knows how to capitalize. So I guess he's gonna wear him out then. Yeah, possibly. Gamit ang isang jab, umiskor si Mark ng flash knockdown sa second round. You know, Magsayo is simply winning this fight on volume. Look at that, man. You know, Magsayo. Sa laban na to ay na-realize ng tao ang improvement niya dahil hindi na siya gaanong padalos-dalos and stick to the game plan lang. Ngunit nang masaktan ni Magsayo si Cruz, ay dito na siya humaribas. In any way. Magsayo's been ducking all his punches too. Oh, wow. Utok seems anesthetized. Hook straight ay tumama ng malinis kaya bagsak ang kalaban at wala nang nakitang dahilan ng referee para ipagpatuloy pa. Ito ang laban na nagbigay alerto sa mga kampiyon noon na may isang Mark Magsayo ang kumakalampag sa kanilang trono. Nakakita ka na ba ng mala-basketball na footwork at ginamit sa boxing? Eurostep baka mo, abay imbes bola, ay isang solid na kamao ang isushoot hindi sa ring, kundi sa panga ng kalaban. Ito ang unang laban ni Mark sa super featherweight division pagkatapos ng back-to-back title fight losses niya against Mexicans. How ironic, Mexican ulit ang kalaban niya, subalit malas ka dahil ikaw ang napagbuntungan ng galit ng Pinoy. Umpisa pa lang ay kitang lamang si Magsayo sa bawat palitan dahil mas mataas ang metrics niya kumpara kay Avelar. When he lost his athletic prime, you want to be active. Gary Russell Jr. in a tougher than expected fight. Saw very early in his career and there was all of that. In terms of speed, power, explosiveness at diskarte ay may advantage ang Pinoy. Panay pressure si Mark at alerto rin ang kalaban dahil isang pagkakamali lang abay alam niyang delikado. Just flew with them throwing punches. Back. Oh! In Idaho. The move. Magpa-corner sa lubid ay wag na wag niyang gagawin kontra sa Pinoy na mahilig sa 3 to 5 combinations. I don't know. And that's a right hand from Magsayo. Kahit medyo mailap, ay nag-e-eksperimento si Mark kung paano niya huhulihin ang biktima. Sa unang subok niya,
sa kanyang sidestep left hook ay muntikang dumaplis sa panga. Ngunit ang pangalawa, Oh! A huge KO! Magsayo has knocked down Carmelito on a huge uppercut, immediately called off. Wow! easy layup sa panga ang ginawa ni Magsayo sa kawawang boksingero sa third round pa lang. Napaka-brutal ng knockout na to mga brad. Kaya pati ang mga shoutcaster ay nagulantang ng todo. Look at Avelar. Pero bago naging boxing war machine si Magsayo sa loob ng lona, ay dumaan muna siya sa mabibigat na pagsubok. Pangalawa, sa pinaka-satisfying na knockout ay ang laban against Chris the Hitman Avalos. 2016 nang dumayo ang Kano sa Cebu para testingin ang post-bong pa lang nating kababayan. Ito ang pinakaunang nagpabagsak sa nooy. 20 years old na si Mark pagkatapos ng walang humpay na pressure. He's cautioned by Kaptasan. Charges into Magsayo. Oh, big left! Big left! And Magsayo went down. Making the sign of the cross. He nailed Magsayo with that big left. Yun nga sinasabi natin, masyadong halibas. Umpisa pa lang abay wala ng kapaan. Batuhan agad ng mga heavy rounds. Mga kababayan, because we have a cliffhanger of a fight. Mark Magsayo, we did expect that this will be a tough test. Kumokonekta agad ang mga kanan ni Mark kaso masyadong gigil agad. Second round pa lang ay kitang napuruhan agad si Avalos. Ganon pa man ay makunat rin itong dayo at si Magsayo pa ang napapaatras. Magsayo facing his toughest test as a professional fighter. Short left. Ngunit sa third round, nangyari ang hindi inaasahan ng karamihan pagkatapos i-pressure at nagrogi, kaya napayakap ang ating pambato. Avalos on the verge of making a huge comeback, and he's falling again with that right. He better stop making those roundhouse. He's in big trouble. He is in big trouble. Mark Magsayo, and he's still throwing that wild right hand that makes him susceptible to a counter left. Dating-dati pa ay body shots na talaga ang nagpapatiklop sa kanya. Imbes maging one-sided ay mas lalong naging pukpukan dahil sumasabay rin ang Pinoy. Mga big left ni Mark ay halatang nagbibigay pinsala kay Avalos, kaya napapatinikling na lang bigla. For you to find out kung saan ang which spot. Oh, big left! Oh, big left hook! Big left hook! He hurt Avalos! Avalos in trouble. Magsayo chasing Avalos. Avalos tumatakbo. What a fight! What a fight! Another clubbing right hand. Saved by the bell sa fifth round at ang mga tao ay talagang nagwawala. Umpisa pa lang ng sixth round ay kitang tumalon-talon pa si Avalos dahil kinakapa niya ang kanyang balanse. Ready na rin ang corner niyang bumaton ng tuwalya dahil ayaw nilang mapahamak ang boksingero nila. Napakaraming kombinasyon ang tumama sa panga kaya hindi nag-atubiling tinigil ng referee kasabay ng pag-surrender rin ng Team Avalos. Avalos is coming out. I thought he would not come out. Why did second delay getting to the ring? Oh, because I think they're ready to throw the towel. Ito ang masasabing biggest test ni Magsayo bago siya nakipagsapalaran sa Amerika. At ang numero 1 sa ating listahan ay ang one of the most shocking and brutal knockout noong 2021. Sa katunayan, naging PBC Knockout of the Year ito mga kabayan. Typical Pinoy versus Mexican at undercard ng Pacquiao versus Ugas. Last fight bago magretiro si Pacman. Ito ang perfect venue para maipakita ni Magsayo sa buong mundo ang hatid niyang kakayahan. Umpisa pa lang abay pumuntos agad ng flash knockdown si Kabayan at nagulat si Ceja sa hand speed ng Pinoy. Yeah, Ceja would like that. I'll tell you what, because he's a really good inside fighter. We saw that when he fought Rigondeaux. Oh, he got knocked out. Magsayo drops him in round 1. Unti-unting na-figure out ni Ceja ang limitasyon at weakness ni Magsayo.
Mahina pala sa bodega at dikitan, kaya dudukutin ko ang laman loob nito. Oh, good hooks to the body. Boy, this is you saw what Canelo did to Rocky Fielding. Panay pressure ang Mexicano at panay atras at yuko naman ang tanging solusyon ni Kabayan. Relentless pressure at mga nakakahindik na body shots, parang bumalik yung trauma niya against Abalos. On the side of the liver, which really does the damage. Good uppercut that landed by Ceja. That picked up the head of Magsayo. Magsayo fires back now. A lot of spirit in this young man. Good, crisp, hard-hitting action. Mark was down for the second time of his career. Same method ang ginamit. Magsayo is buckled over, now he goes down. Never count a guy out. Iniisip ng karamihan na wala na to at totally exposed na si Kabayan dahil daw kulang sa stamina at sensitibo sa body shots. Pero biglang nabuhayan sa 8th round at muling bumubomba gamit ang 4 to 5 combinations. Kumbaga, may adjustments at hindi na rin gaanong effective ang constant pressure ng Mexicano. Rocky Fielding, nice combination. Sa 10th round ay naging pabaya si Ceja at naging bukas ang panga. Kaya, not taking a lot of... down he goes! What a shot! This fight is over! That's it. Wow! Whoa! And a backflip successfully by Magsayo. hindi makapaniwala ang karamihan sa kanilang nasaksihan at ito ang nagpainit papuntang main event. Marami-rami rin ang nabiktima ng tinaguriang Magnifico Mark Magsayo. Nire-representa niya ang estilong Pinoy na kinagigiliwan ng mga banyaga at yun ang knockout power. Sino ang mag-aakala na ang dating tindero ng sorbetes ay lumalahok sa numero 1 combat sport sa mundo? Kaya niyang isatisfy ang mga tagapanood sa gutom nilang makasaksi ng one-hit punch tulog. Fatality. For sure, maraming top contender dyan at mga kampyon ang papahirapan nito. Masasabi mo bang kompleto na si Mark Magsayo ngayon kumpara dati? O kailangang may baguhin pa para maging perfectong boxing machine sa ibabaw ng lona? Di ba, nagbigay ako ng statement, tulog, knockout of the year. Thank you Lord God sa pamilya ko, sa asawa ko, sa team ko, Team Magsayo. Basta laging tandaan, kapag ang suntok niya ang dumapo sa kalaban, abay, lights out, tapos na ang laban.